Si Chen ay ipinagkanulo ng kanyang nobya at pinatay ng isang makapangyarihang batang Panginoon. Ngunit siya ay muling isinilang sa nakaraan dahil alam niya na paparating ang apokalipsis, nanumpa siyang agawin ang kontrol ng mundo. Ang una niyang ginawa ay bumisita sa isang gang upang manghiram ng pera. Nagpapanggap na isang walang alam na mayamang binatilyo. Nagkunwari siyang padalos-dalos magsugal at matapos ang kaunting pag-arte, nakakuha siya ng milyon-milyong halaga ng pera kapalit ng pagsuko ng mga titulo ng kanyang bahay. Nagdiwang ang gang, hindi nila alam na hindi sila mabubuhay ng sapat para mabawi pa ang anumang iyon. Inulit ni Chen ang ginawa niyang ito sa bawat gang na kanyang makita, patong-patong na iniipon ng pera para sa kanyang mga plano. Pagkatapos, napagdesisyunan niyang kumain ng mamahaling ice cream. Ang ice cream na dati niyang binili para sa kanyang taksil na nobya. Nang humingi siya ng 10 magkakaibang flavor, isang babae ang nangutya sa kanya at nagduda kung kaya ba niyang bayaran iyon. Bilang sagot, binili ni Chen ang buong paninda ng tindahan at pinilit ang babae na lumuhod sa kahihiyan. Muling isinilang na may kakayahang inventory, sinimulan na niyang maghanda para sa katapusan ng mundo. Sumunod, kumuha siya ng mga arkitekto upang magdisenyo ng isang hindi mapasok na kuta. Pagkatapos ay nagtungo siya sa black market upang maghanap ng mga armas. Doon nakita niya ang isang babae, isang dating kaklase, na ginugulo ng mga tao. Nakialam si Chen at tinalo ang isa sa mga umaatake hanggang sa dumating ang isa pang lalaki na tumulong sa kanya na labanan ang natitira. Tumakas ang mga salarin at nalaman ni Chen na ang lalaki ay isang dealer ng armas. Bumili siya ng baril at bumalik sa kanyang bahay, hinihintay ang pagsisimula ng apokalipsis. At ang pamagat ng kwento, Apocalypse Heat, I become a king with my safe house. Nagsimula ang kwentong ito sa isang maaraw na 2 ng Marso taong 2030 sa isang abalang kalye sa Luo City. Sa loob ng isang opisina, may malamig na boses na nagtatanong sa isang binata tungkol sa bigat ng pangungutang ng ganoon kalaking halaga. Isang lalaki ang nagsindi ng sigarilyo at nagbuga ng usok. Siya si Zhang Yang, ang amo ng Ocean Gang at isang kilalang underground banker. Binalaan niya ang kanyang kliyente na napakataas ng kanyang interest rate. Sa tapat niya ay isang nanginginig na binata, pautal-utal na nagsasabing handa siyang magbayad ng mataas na interes basta makuha lamang ang pera, habang matalim ang tingin ng kanyang tauhan sa kanya. Samandal si Zhang Yang pasulong, tila isang mandaragit, at malamig na idineklara ang kondisyon, 4% na interes, para sa 5 milyong utang, 7 milyon ang kailangang bayaran sa loob ng 6 na buwan, kasama ang agarang collateral. Kinakabahang inialok ng binata ang titulo ng kanyang bahay bilang garantiya. Sinuri ni Zhang Yang ang dokumento ngunit hindi siya humanga, napansin niyang luma ang ari-arian at nagkakahalaga lamang ng 3 hanggang 4 na milyon, sa kanyang paningin, isa itong madaling biktima. Sinabi niya sa binata na hindi siya makakapagpautang ng 5 milyon batay lamang sa bahay. Naging desperado ang binata at nakiusap na kahit 4 na milyon na lang, ikinwento niyang sinabi raw ng isang manghuhula na sobra ang kanyang swerte at balak niyang doblehin ang pera sa pagsusugal. Dahil kumbinsido si Zhang Yang na isa lamang siyang hangal na sugarol, nagbigay siya ng huling alok, 3.5 milyon, kung hindi ay aalis siya. Biglang nagbago ang kilos ng binata at agad niyang tinanggap ang alok, agad siyang nagpasalamat at nangako na babayaran niya ito sa susunod. Pinagtibay ni Zhang Yang ang malulupit na kondisyon, 4.9 milyon ang kailangang bayaran sa loob ng 3 buwan, kung hindi ay mawawala ang bahay, kung wala ng problema, isulat na lamang niya ang IOU, at ang pera ay ililipat sa kanya sa loob ng 3 araw. Pumayag ang binata, ngunit dumilim ang kanyang ekspresyon. Tinitigan niya si Zhang Yang at sinabing may isa lamang siyang kondisyon. Pagkalipas ng 10 minuto, tapos na ang usapan, magalang na inihatid palabas ng isang malaking gun ang binata. Nagpasalamat pa si Zhang Yang sa kanya at sinabihan na mag-ingat ito. Paglabas, sinilip niya ang kanyang telepono at kinumpirma ang 3.5 milyong yuan na agad na pumasok sa kanyang account. Biglang nawala ang kanyang kinakabahang anyo at napangisi siya. Tinawag sa isip ang loan shark na isang tanga. Dito lumitaw ang katotohanan, wala siyang balak magbayad, magsisimula ang apocalypse sa loob ng 1 buwan, at gagamitin niya ang perang ito upang maghanda. Ayaw na niyang muling maranasan ang paghihirap ng kanyang nakaraang buhay. Naalala niya ang nakaraang timeline, isang napakalakas na solar flare ang tumama sa mundo, winasak ang ekosistema, at itinaas ang temperatura sa 50 degrees C. Nagdulot ito ng 30 araw na nagbabagang apocalypse, na nag-iwan ng isang wasak na mundo kung saan ang mga mutated na halimaw ay kumakain ng labi ng tao. Samantala, sa opisina, hawak ni Zhang Yang ang kontrata ng may tagumpay. Naniniwala siyang tinanggap ng nangutang ang kakilakilabot na interest dahil sa kagyat na pangangailangan,
Aniya, hindi karapat-dapat magkaroon ng bahay ang mga sugarol. Gayunman, mukhang nag-aalala ang kanyang assistant at binanggit na ang bahay ay nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyon, ngunit tinanggap ng binata ang 3.5 milyon nang walang pag-aalinlangan, baka raw may bitag. Tinawanan lamang ito ni Zhang Yang at sinabing kayang ipagbili ng mga adik sa sugal kahit sarili nilang pamilya para sa chips, kung ganoon, wala lang halaga ang isang bahay, inutusan niya ang assistant na makipagtulungan sa kasino at kunin ang lahat ng pag-aari ng binata. Tumango ang assistant habang papalubog ang araw sa lungsod. Sa labas, naglalakad si Chen, nakatingin sa kanyang telepono at aliw na aliw. Iniisip niyang may mabubuting tao pa rin pala dahil napakadali niyang nakakuha ng pera mula sa mga loan shark. Hindi siya natatakot sa interes dahil isang araw lang, inutangan niya ang lahat ng loan shark sa Luo City. Sa isang madilim na ngiti, nagpasya siyang hindi na niya kailanman babayaran ang mga ito. Lumipad ang kanyang isip sa hinaharap na iniiwasan niya, isang mundong natuyo ang lupa, nalanta ang mga halaman, at gumuho ang kaayusan ng lipunan. Sa panahong yun, kulang ang mga supply at walang awang nag-aagawan ang mga tao para sa kahit kaunting yaman. Natutunan niya noon na ang may kontrol sa supply ay may hawak ng kapangyarihan, ipinangako ni Chen sa sarili na sa pagkakataong ito, siya ang magiging hari ng apocalypse, naalala niyang makita ang mga bilyonaryo at superstars na nagmamakaawa na parang aso para sa isang pirasong sausage o patak ng tubig, habang ang iba ay namamatay sa mga kalsada. Sa kasalukuyan, nakatayo si Chen ng may kumpiyansa, dahil siya ay muling isinilang, may sapat siyang oras upang isakatuparan ang kanyang mga plano bago dumating ang sakuna. Nabaling ang kanyang pansin sa ingay mula sa isang tindahan, dalawang babae ang nag-uusap tungkol sa isang mamahaling brand ng ice cream, Shuigao Assassin, habang binabanggit kung gaano ito kamahal. Matindi ang titig ni Chen sa tindahan, naalala ang panahon na nag-ipon siya para bilhan ng ganoong ice cream ang isang babaeng nagngangalang Liu Wanqing, mapait niyang naisip na mas malaking sayang yun kaysa sa pagpapakain ng aso. Iwinaksi niya ang masakit na alaala at nagpa siyang namnamin ang kasalukuyan. Lumapit siya sa counter at ikinagulat ng mga babae nang umorder siya ng tig-10 ng bawat uri ng ice cream. Pabulong na nag-usap ang mga babae, nagtataka kung kaya ba niyang magbayad at lihim na hinahangaan ang kanyang itsura habang walang pakundangang gumagastos. Nag-aalinlangan ang waitress at inisip niya na ang gwapong lalaking ito ay hindi naman mukhang mayaman, kaya tinanong niya ito kung seryoso ba siya sa napakalaking order. Ipinaliwanag niyang high-end ang kanilang produkto at lalampas sa 20,001 ang kabuuang halaga, tiniyak niya kung sigurado talaga siya. Isang babaeng may mapulang kayumangging buhok ang nangutya sa kanya, ininsulto ang kanyang pananamit at tinawag siyang pulubi, sinabi nitong kung kaya niyang magbayad, luluhod siya at yuyuko. Lumingon si Chen at malamig na tinanong kung totoo ba ang sinabi niya. Bahagyang napatigil ang babae ngunit pinanatili ang kanyang tindig. Kinukwestiyon ang estado ni Chen at kung talagang inaasahan niyang yumuko siya. Ngumisi si Chen at sinabing binigyan na niya ito ng pagkakataong umatras, ngunit tinanggihan ito, idinagdag niya na wala nang makakapigil sa kanya para yumuko ngayon. Habang matapang na tinititigan ni Chen ang babae, nagngit-ngit ito at sinigawan siya. Hindi siya pinansin ni Chen, sa halip, ipinakita niya ang kanyang telepono sa nanginginig na waitress, ipinakita ng screen ang balanseng lampas 20 milyong yuan. Sinabi ni Chen sa waitress na balutin ang lahat ng ice cream, dahil kukunin niya ang lahat. Nabigla ang waitress sa kanyang nakita at sinabing kailangan niyang tawagin ang manager. Ilang sandali pa, dumating ang manager na si Fei, sinabihan siya ni Chen na kwentahin ang presyo ng lahat ng paninda sa buong tindahan, at idinagdag na hindi na kailangang manatiling bukas para sa ibang customer. Lubos na nagulat si Fei at napaisip kung sino ang malaking personalidad na ito na bumibili ng buong benta nila para sa isang buwan. Inisip niya na huwag magpaloko sa presyo ng ice cream na ito, kaunti lamang ang bumibili nito araw-araw, at karamihan ay tumitingin lang. Iniulat ni Manager Fei na ang mga nakadisplay ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 70,000, ngunit kung isasama ang inventaryo sa likod, aabot sa halos 1 milyong yuan ang kabuuan. Para kay Chen, hindi yun mahal, napagpasyahan niyang ubusin ang lahat ng stock upang may makain siyang ice cream sa bahay kapag dumating ang apocalypse. Sinabi ni Chen kay Fei na magta-transfer siya ng 300,000 yuan bilang deposito at ipapadeliver ang buong inventaryo. Masiglang pumayag si Fei at tinawag pa siyang Brother Chen. Matapos ang transaksyon, ngumiti si Chen sa dalawang babaeng nanunood at sinabing pumili sila ng kahit anong ice cream na gusto nila. Ibinuko niya ang kanyang mga braso at inanunsyong libre niya ang lahat, sabay pagpapakilalang ang kanyang pangalan ay Chen Xiao,
Humanga ang mga tao sa paligid sa kanyang yaman at kagwapuhan. Ngunit biglang dumilim ang ekspresyon ni Chen Xiao nang tumingin siya sa bastos na babae. Malamig niyang nilinaw na ang libre ay para sa lahat maliban sa kanya, at pinaalalahanan siyang hinihintay pa rin niya ang kanyang pagluhod. Umabot sa rurok ang komprontasyon ng ang napahiya at takot na babae ay hindi makapagsalita. Hindi niya kinaya ang presyon at ang sarili niyang pangako. Umiiyak, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ni Chen Xiao. Mula sa itaas, malamig ang titig ni Chen Xiao habang tinatanong kung bakit pa siya nagmatapang kung hindi naman niya kayang panindigan. Nang papalubog na ang araw, sa isang tahimik na parke, nakaupo si Chen Xiao sa isang upuan habang ninanamnam ang mamahaling ice cream. Inamin niyang karapat-dapat sa reputasyon nito ang assassin brand pagdating sa lasa. Habang kumakain, ginamit niya ang isang kakaibang kapangyarihan, at may biglang lumitaw na itim na puwang sa tabi ng kanyang kamay. Ginamit niya ang dimensional space na yun upang itago ang kanyang shopping bag. Napagtanto niyang ang espasyong ito ay nagpapanatili ng mga bagay sa stasis, ibig sabihin ay mananatiling sariwa o mainit ang pagkain magpakailanman. Nagulat siya dahil sa kanyang orihinal na timeline, nagigising lamang ang mga kakayahan matapos magsimula ang apocalypse, hindi niya inaasahan na babalik kasama niya ang kanyang spatial ability. Tiningnan niya ang kanyang kamay at napagtantong ang misteryosong kapangyarihang ito sa imbakan ng magiging pinakamalakas niyang alas para mabuhay, habang iniisip ang hinaharap kung saan kontrolado niya ang lahat ng supply at ang mga celebrity ay magmamakaawa sa kanya para sa pagkain. Bumalik siya sa realidad at sinimulang planuhin ang susunod na hakbang, isang safe house, cold storage, mga armas, at reserve ang enerhiya. Napabuntong hininga siya sa dami ng kailangang gawin. Biglang tumunog ang kanyang telepono, ang caller ID ay Liu Wanqing, nakasave bilang Little Fairy. Napailing siya, iniisip na malas na agad siyang tinatawagan nito. Ang makita pa lang ang pangalan ay nagbabalik ng mapapait na alaala. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, pumasok si Liu Wanqing sa kanyang buhay na tila isang tagapagligtas sa pinakamadilim niyang panahon. Ngunit kasinungalingan yun, ang totoo, ang habol lamang niya ay ang mana ng kanyang mga magulang. Humingi siya ng isang luxury condo sa downtown, bayad ng buo at nakapangalan sa kanya, kasama pa ang bride price na 880,000 yuan. Palagi niya itong minamanipula, pati na ang pag-uudyok na ibenta ang kanilang minanang bahay, na tinawag niyang luma at sira-sira. Matingkad na naalala ni Chen Xiao ang pinakamalaking pagtataksil sa kanyang nakaraang buhay, nakumbinsi siya nitong ibenta ang bahay upang masunod ang kasakiman nito. At ang pinakamasahol, nang magsimula ang apocalypse at nawala ang mga supply, ipinagkanulo siya nito sa isang gang leader, inialok si Chen Xiao bilang kapalit ng sarili nitong kaligtasan. Napuno ng galit si Chen Xiao, ibinigay niya ang lahat para protektahan siya, ngunit ibinente siya na parang hayop. Naalala niya ang malagim niyang kamatayan, kinain siya dahil wala namang espesyal sa kanya at hindi man lang namatay ng buo. Ngayon, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil kusa nitong inilapit ang sarili sa kanya, paniningilin na niya ang utang na iyon. Sa isang luxury hotel na kanyang tinutuluyan, sinagot ni Chen Xiao ang tawag, gumamit siya ng banayad at nag-aalalang tono, tinatanong ang kanyang babe kung bakit siya tumatawag at kung may problema ba. Sa kabilang linya, si Liu Wanqing, nakasuot ng bathrobe, ay nagkunwaring kawawa, nagsinungaling siya na lumabas daw siya kasama ang mga kaibigan at aksidenteng nawala ang isang gintong kwintas. Sinubukan niyang pagkunan siya ng awa habang may nakatagong masamang ngiti. Nakipaglaro si Chen Xiao, sinabi niyang huwag siyang mag-alala at bibili siya ng bago, idinagdag pa niyang 10 ang bibilhin niya para mapagpalit-palit niya. Nabigla si Liu Wanqing sa biglang pagiging galante ni Chen Xiao, lalo na't hindi naman siya ganito kay ama noon. Mabilis na nagdahilan si Chen Xiao, sinabing kumita siya ng malaki sa cryptocurrency at gusto niya itong gastusin para sa kanya. Nagduda siya. Tinatanong kung baka scam yun, ngunit iginiit ni Chen Xiao na malaki pa ang kikitain niya sa susunod na round at may malaking plano siya. Ipinaliwanag niyang nag-iipon siya ng pera para sa isang napakalaking investment, ngunit kailangan ng saksi ang loan. Humingi siya ng tulong at inalok siya ng 5% ng halaga ng utang bilang bayad, isang pain sa kanyang bitag. Lumabas si Liu Wanqing mula sa banyo na naka-bathrobe, may isang matandang lalaking kalbo ang nagreklamo kung bakit siya nagtagal. Agad nagpakasuyo si Liu Wanqing, niyakap ang lalaki at tinawag itong honey, sinasabing maghintay pa ng kaunti. Sa loob-loob niya, mabilis siyang nagkalkula, 5,000 lang ang kinikita niya sa isang gabi kasama ang matandang ito, samantalang 50,000 ang alok ni Chen Xiao para lamang sa isang pirma,
naniniwala siyang walang panganib dahil kilala niya si Chen Xiao bilang isang duwag na hindi siya kailanman lolokohin. Pagkababa ng tawag, matalim at nakakatakot ang titig ni Chen Xiao sa kanyang telepono, habang pabulong niyang sinabi, maghihintay siya sa kanya mamaya. Nakatayo si Chen Xiao sa harap ng isang malaking gusaling tirahan, at nagpa siya na gagawin niya itong kanyang personal na kuta. Sa looban, kasama ang isang contractor, itinuro ni Chen Xiao ang gusali at mahigpit na nagtakda ng isang buwang deadline upang gawin itong isang hindi mapasok na stronghold. Isa-isa niyang inilista ang kanyang matitinding kahilingan, bulletproof glass na may nakatagong security mesh para sa mga bintana, at mga panlabas na pader na palala pa rin hanggang 3 metro, gamit ang konkretong kayang tumagal sa lindol na magnitude 8. Habang kinakabahang nagtatype ang contractor, nagpatuloy si Chen Xiao, kinakailangan din ng isang self-sustaining ecosystem na may 72 oras na supply ng oxygen, sistema ng water recycling, at mga blast-proof na pinto na may parehong biometric at mekanikal na kandado. Inutusan din niya itong takpan ng solar panels ang bubong, mag-install ng generator para sa tiyak na supply ng kuryente, at maglagay ng military-grade air filtration system. Sa huli, malinaw ang kanyang utos, sa loob ng 1 buwan, ang gusali ay dapat maging isang combat-ready bunker. Nakatitig ang contractor sa pagkabigla, iniisip kung si Chen Xiao ba ay isang paranoid na doomsday prepper na masyadong maraming napanood na sci-fi movies. Napansin ni Chen Xiao ang pag-aalinlangan at hinamon ng lalaki, binanggit ang kanyang resume bilang defense master para sa mga bilyonaryo, pautal-utal na sinabi ng contractor na ang ganitong kakaibang mga kahilingan ay mangangailangan ng napakalaking budget. Ngunit biglang nanaig ang kanyang kasakiman, itinuring niya si Chen Xiao bilang isa na namang mayamang siraulo na maraming pera ngunit kulang sa sentido. Pinutol siya ni Chen Xiao sa pamamagitan ng pagpapakita ng 1,000,000 yuan na transfer sa kanyang telepono, tinawag niya itong deposito, at inutusan ng contractor na banggitin na lamang ang presyo ng huling bayad. Napuno ng pananabik ang contractor, napagtantong nakakita siya ng isang mayamang utu-utu na maaaring magpayaman sa kanya habang buhay. Tinapos nila ang negosasyon sa isang mahigpit na kamayan, binigyang diin ng contractor na istrikto siya pagdating sa materyales at nangakong gagawa ng isang hindi mapasok na kuta. Gayunpaman, pareho silang may tinatagong intensyon, balak ng contractor na gatasan ang kanyang kliyente hanggang sa huling sentimo, samantala, palihim na tinawanan ni Chen Xiao ang lalaki, alam niyang hindi nito makukuha ang huling bayad kapag dumating na ang apocalypse. Matapos maisaayos ang konstruksyon ng kuta, pinag-isipan ni Chen Xiao ang kanyang survival list, alam niyang madali lamang ang pagkuha ng mga supply tulad ng gamot, pagkain, at mga pangunahing pangangailangan. Ngunit dumilim ang kanyang ekspresyon nang maisip niya ang tunay na panganib ng apocalypse, ang kalikasan ng tao matapos bumuo ang lipunan, alam niyang hindi sapat ang mga sandatang pangmalapitan, at ang pinakamahirap hanapin ay ang mga baril. Habang naglalakad sa kalye, sinuri niya ang kanyang smartphone at nagpadala ng mensahe sa isang black market contact, nagtatanong tungkol sa direktang pinanggagalingan at mga lihim na ruta para sa pagbili, at kung paano ito isasagawa. Agad na nag-reply ang contact, inuutusan siyang magtungo sa isang partikular na address bandang 8:00 ng gabi, at mahigpit na nagbabala na huwag siyang mahuhuli. Pagdating ni Chen Xiao sa lokasyon, nakaramdam siya ng pagdududa, nakapagtataka na ang isang ilegal na transaksyon ay gaganapin sa isang matao at lumang residential area. Biglang nabasag ang katahimikan ng tunog ng nagpapanak na yabag ng paa. Isang takot na dalagang babae ang lumitaw, tumatakas mula sa 3 gun na humahabol sa kanya habang sumisigaw ng mga mura. Lubos ang kanyang desperasyon, at diretso siyang bumangga kay Chen Xiao, naabutan sila ng mga gun at pinalibutan silang dalawa. Sigaw ng leader na nandadaya raw siya sa kanilang teritoryo at tinanong kung may death wish ba siya. Nanginginig, mahigpit na kinapitan ng babae ang braso ni Chen Xiao at nagmakaawang iligtas siya. Tiningnan ni Chen Xiao ang kanyang mukha at napatigil sa gulat, agad niya itong nakilala, si Li Yuyu, nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito sa ganoong mapanganib na lugar. Uminit ang tensyon sa madilim na kalye, napapaligiran si Li Yuyu ng 3 lalaki, itinuro ng isa si Chen Xiao bilang babala na lumayo, habang marahas na manghinayla ng isa ang braso ni Li Yuyu. Naging marahas ang sitwasyon nang hilahin ng isang gun ang buhok ni Li Yuyu, pinilit na itaas ang kanyang ulo habang siya'y napasigaw sa sakit, matamang tinitigan ni Chen Xiao ang babae at tinawag ang kanyang pangalan, naalala niya ang kanilang mga araw sa paaralan, si Li Yuyu, ang genius goddess, ang makinang na babaeng may salamin na hinahangaan ng napakaraming lalaki. Bumalik siya sa kasalukuyan habang pinakikinggan ang komprontasyon.
Mas lalong hinigpitan ng leader ang kapit sa buhok ni Li Yuyu at pasigaw na sinabing kailangan niyang ibigay ang pera para makaalis. Isang gun na may mohawk ang nagdila ng labi at nagmungkahi na kung wala siyang cash, maaari raw siyang magbayad gamit ang kanyang katawan. Sapat na yun para kay Chen Xiao, humakbang siya pasulong na may nakakatakot na aura, malamig na tinitigan ng mga gun at tahasang inutusan silang pakawalan ang babae. Naguluhan ang mga gun at si Li Yuyu sa bigla niyang pakikialam, hindi alam kung sino siya. Galit na galit sa panggugulo, sumugod ang isa sa mga gang member, nagmura ito at humataw ng isang malakas na suntok, nagbabantang pilahin si Chen Xiao sa pakikialam bilang bayani. Nanatiling kalmado si Chen Xiao, kumislap ng pulang liwanag ang kanyang mga mata habang nakatuon siya sa paparating na atake. Sa hindi kapani-pani walang bilis, madali niyang iniwasan ang suntok, hinayaang dumaan ang kamao ng walang tama. Bago pa makapag-react ang gun, hinawakan ni Chen Xiao ang kamay nito ng mahigpit. Napasigaw ang lalaki habang nabali ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Chen Xiao ang isang nakamamatay na suntok sa mukha ng gun. Tumilapon ang katawan nito at bumagsak sa mga basura sa eskinita, habang ang iba ay nakatingin sa matinding gulat. Sa sandaling yun, may lumitaw na system window sa paningin ni Chen Xiao, na nagdetect ng negatibong emosyon tulad ng takot at galit mula sa kanyang target, kinumpirma ng sistema na na-activate ang Negative Emotion Harvesting System. Nanlaki ang mga mata ni Chen Xiao at napatigil siya, nagulat sa holographic interface na biglang lumitaw sa kanyang paningin, na pagtanto niyang nagising ang isang sistema, isang kapangyarihang wala siya sa kanyang nakaraang buhay. Biglang sinunggaban ng leader ng gang si Li Yuyu at marahas na pinunit ang kanyang damit, pasigaw niyang tinakat si Chen Xiao, nagbabanta na papatayin ng babae kung magtatangka pa siyang lumapit. Sa hindi inaasahang sandali, may isang aninong gumalaw sa itaas ng gusali, isang ladrilyo ang ibinato pababa, tumama ito ng buong lakas sa mukha ng gang leader, agad siyang nawala ng malay at bumagsak. Napatitig sa gulat ang dalawang natitirang gun habang gumuho ang kanilang amo. Isang lalaking nakabulaklak na polo ang tumalon mula sa anino at maayos na nakalapag, tinukso niya ang mga gun, galit na pinuna ang pang-aapi nila sa isang walang kalaban-labang babae. Sa galit, sumigaw ang dalawang gun at sumugod dala ang kanilang mga armas. Madaling itinaas ni Chen Xiao ang kanyang braso at hinarang ang suntok ng isang umatake. Kasabay nito, ang lalaking nakabulaklak na polo ay nagpakawala ng malakas na high kick, tinamaan ng gun na may dalang pamalo. Mabilis namang umiwas si Chen Xiao sa isa pang atake, dahilan upang matisod ang kalaban, bago niya ito sapakin ng buong lakas sa mukha. Para silang sanay na magkapareha, sabay nilang pinatalsik sa ere ang kanilang mga kalaban. Upang hindi na ito makabangon, walang awang tinapakan ng lalaking nakabulaklak na polo ang dibdib ng huling gun. Matapos ang laban, magkatabing nakatayo sina Chen Xiao at ang estranghero, nangingibabaw sa eksena. Kumislap ang mga mata ni Chen Xiao habang malamig niyang inutusan ang mga bagbog na lalaki na umalis. Sa takot, nagtatakbuhan ng mga gun, nagbigay alam ang sistema kay Chen Xiao na inaani niya ang kanilang takot at kawalan ng pag-asa. Natuwa siya nang malaman na nagbukas ito ng pagpapalawak ng kanyang spatial storage, ngumisi siya, interesado sa bago niyang kakayahang umani ng emosyon. Lumapit si Chen Xiao kay Li Yuyu, na nakaupo pa sa lupa, at inialok ang kanyang kamay. Nagpasalamat siya, sinasabing ang kanyang problema ay hindi sinasadyang nakatulong sa kanya upang maabot ang kanyang layunin. Habang tinutulungan siyang tumayo, mahinahon niyang tinanong kung nasaktan ba siya. Namula si Li Yuyu habang hinahawakan ang punit niyang damit, pautal-utal siyang nagpasalamat at sinabing may agarang aasikasuhin, saka nagmadaling umalis, paalala ni Chen Xiao na mag-ingat siya. Pagkaalis ng babae, lumapit ang lalaking nakabulaklak na polo, pinuri niya ang ginawa ni Chen Xiao, ang klasikong bayani na nagligtas ng dalaga, at nagpakilala bilang Mu Chang. Doon na pagtanto ni Chen Xiao na siya ang hinahanap niyang contact, inamin niyang siya ang buyer na inaasahan ni Mu Chang, kapansin-pansin ang kakaibang pagkakataon. Biglang nag-pose si Mu Chang na parang martial arts master at sumigaw ng isang lihim na code phrase tungkol sa Heavenly King at Earth Tiger bilang pagsubok. Walang reaksyon si Chen Xiao, tinitigil lamang siya at tinawag na tanga at ikinainis naman niya. Agad nag-react ang sistema, may notification na lumitaw sa ulo ni Mu Chang, nagpapakitang nani ni Chen Xiao ang mga emosyon ng pagkalito at awkwardness. Tinawanan yun ni Chen Xiao at sinabing biro lang, inaya siya ni Mu Chang at inakay palayo upang pag-usapan ang negosyo.
Kalaunan ng gabing yun, dumating sila sa isang tahimik at liblib na bahay. Sa loob, binuksan ni Mu Chang ang isang kahon at inilabas ang isang baril. Ipinaliwanag niyang isa itong matibay na Russian model, ngunit kakaunti ang bala. Sinuri ni Chen Xiao ang baril habang pinupuri ni Mu Chang ang kanyang galing sa pakikipaglaban at inalok siya ng presyong pangkaibigan, ngunit habang hawak ni Chen Xiao ang sandata, sinabi niya na hindi na masama at nagpasalamat siya dito. Pero mapanuring nakatitig si Mu Chang sa kanya, na ang kanyang mga galaw ay napakahusay, isa siyang tunay na eksperto, kaya walang problema kahit sa kasalukuyang sitwasyon. Ngumisi si Chen Xiao at pabirong humiling ng libreng suppressor, warranty, at dagdag na bala, halos mabaliw sa stress si Mu Chang. Gulat na gulat siya sa kapal ng mukha ng kaharap, sumigaw ng araw ang presyong pangkaibigan at tinanong kung naiintindihan ba niya yon. Sa inis, napaisip siya na kung iba ang customer, doble na ang babayaran, pero ito pa'y humihingi ng libre. Nawala ng pasensya si Mu Chang at galit na itinuro si Chen Xiao, pasigaw na sinabing hindi siya bumibili ng appliance at sarkastikong nagmungkahing nakawa na lang siya. Habang nagngangalit siya, ipinakita ng sistema ni Chen Xiao na nani niya ang emosyon ng pagkabigla, sama ng loob, at kawalan ng masabi. Kontento, ngumiti si Chen Xiao, binawi ang mga dagdag na hiling, at pumayag sa orihinal na presyo, inilipat niya ang bayad at natapos ang transaksyon. Ngayon, mayroon na siyang kuta, mga supply, at sandata, iisa na lamang ang natitirang gawain. Sa isang marangyang hotel, kumikislap ang gusali sa gabi. Sa loob ng penthouse, si Liu Wanqing, suot ang isang pulang evening gown, ay nakatanaw sa lungsod. Dumating si Chen Xiao at inakbayan siya mula sa likod. Nagreklamo si Liu Wanqing tungkol sa bigat ng mga papeles at may pagdududang nagtanong kung ligtas ba talaga ang loan plan. Makinis na nagsinungaling si Chen Xiao, sinabing pormalidad lamang ang kanyang pirma at hindi niya ito lolokohin. Sa loob-loob ni Liu Wanqing, ngumisi siya. Naalala niyang minsan ay nagbenta pa ng dugo si Chen Xiao para lang bilhan siya ng handbag, sigurado siyang masyado itong sunod-sunuran para magtangka ng panloloko. Kalaunan, sa opisina ng loan shark na si Zhang Yang, nakatuwad si Liu Wanqing sa harap ng mafia boss. Pinuri niya ang pagiging desidido nito habang naghahanda siyang pumirma. Habang pumipirma siya, mapanlin lang ang titig ni Zhang Yang. Sa isip ni Zhang Yang, ang babaeng walang alam ay naniniwalang guarantor lamang siya, ngunit ang kontrata ay naglipat ng buong utang sa kanyang pangalan. Nagsindi si Zhang Yang ng tabako at masamang ngumisi, iniisip ang sandaling hindi ito makakabayad. At kapag dumating ang araw na yun, malamig niyang naisip, babayaran niya ang utang hindi ng pera, kundi ng kanyang katawan. Samandal si Chen Xiao sa sofa, kontento habang pinapanood ang unti-unting pag-usad ng kanyang plano, napagtanto niyang ang kasakiman ni Liu Wanqing ang eksaktong bagay na kailangan niya, dahil ang kanyang pirma ay nagsilbing deed of sale, na nagbigay kay Chen Xiao ng sapat na pondo para sa kanyang safe house. Kalaunan, nakatayo si Chen Xiao sa labas ng kanyang pinatibay na gusali kasama ang contractor, tiniyak ng contractor na ang bahay ay pinalakas ayon sa military standards, may heat insulation at blast proofing, at buong pagmamalaking sinabing kaya nitong makaligtas kahit sa nuclear blast. Nasiyahan si Chen Xiao at iniabot ang bayad, tinanggap ito ng contractor na may sakim ng ngiti, humihingi pa ng posibilidad ng mga susunod na proyekto, hindi niya alam na mawawalan na ng halaga ang pera sa lalong madaling panahon. Nag-iisa sa loob ng kanyang kuta, tahimik na naghintay si Chen Xiao habang hawak ang isang tablet. Dumating ang sandali nang lumabas ang breaking news alert sa telebisyon, may ulat tungkol sa walang kapantay at napakatinding aktibidad ng solar flare, sa seryosong tono, iniulat ng news anchor na ang mundo ay haharap sa tuloy-tuloy na matitinding heatwave, binalaan ng publiko na mag-ingat laban sa record-breaking na init. Kalmadong pinunasan ni Chen Xiao ang kanyang baril, inilapit ito sa kanyang katawan habang dumidilim at tumitindi ang kanyang ekspresyon, mahinang ibinulong niya sa sarili na dumating na ang oras. Sa loob ng silid na nababalot ng nakakatakot na pulang liwanag, hawak niya ang baril sa kanyang tabi, kumpirmadong nagsimula na ang apocalypse. Naningkit ang kanyang mga mata, puno ng malamig at matinding determinasyon. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa lungsod, sa langit, nangingibabaw ang isang naglalagablab na solar flare, nililiguan ang mundo ng isang nakapangingilabot na apoy na liwanag habang nagsisimula ang sakuna. Sa telebisyon, iniulat ng news anchor na isang napakalakas na solar flare ang tumama sa mundo. Binalaan niya ang publiko na aabot sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa buong mundo at pinayuhang manatili sa loob ng bahay. Agad na naramdaman ang init, mabigat at nakakasakal, habang tumutulo ang pawis sa mukha ni Chen Xiao.
alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang buong lungsod ay tinupok ng nakakasilaw na liwanag, at ang metropolis ay naging isang hurno sa ilalim ng napakalapit na araw. Naghihirap na ang mga sibilyan. Isang babae ang naghilamos ng tubig sa kanyang mukha upang palamigin ang nasusunog na balat. Basang-basa sa pawis, sumandal siya sa balkonahe at nagreklamo na sobrang init kahit sa madaling umaga. Na para siyang pinapatay ng panahon, nagtataka kung hanggang kailan ito tatagal. Sa kalsada, isang matabang tindero na nakabulaklak na damit ang gumagamit ng megaphone. Binalaan niya ang mga takot na kapitbahay na patuloy pang tataas ang temperatura at magkakaroon ng kakulangan sa supply, hinihikayat silang bilhin ang huling paninda bago magsimula ang rasyon. Pinunasan niya ang pawis sa noo, hindi siya nag-aalala sa sakuna, sa halip, ngumiti siya, iniisip na ang heatwave ay perpektong pagkakataon para kumita. Lumapit ang isang grupo ng mga babae sa kanyang pwesto, nakikiusap na ibaba ang sobrang taas na presyo ng mga pakwan. Isa sa kanila ang yumuko upang siyasatin ang prutas. Tiningnan siya ng tindero ng may malaswang tingin, halatang mas interesado sa katawan nito kaysa sa bentahan. Sumandal siya pasulong na may nakakikilabot ng ngiti, na ang melon niya ay sobrang tamis, gusto ba nilang hiwain niya ito para matikman nila? Sinabi pa nito kung bibili siya ng 2 pakwan ay bibigyan niya ng diskwento at libreng tisyo. Iminungkahi pa niyang pumunta ang mga babae sa kanyang bahay sa gabi upang mag-enjoy ng aircon. Hindi komportable, mabilis nilang tinanggihan ang alok, nabibili lang sila ng isa. Hindi siya natinag, lalo pa siyang lumapit sa mukha ng babae at pinilit itong bumili, nagbabanta na baka wala nang mabibiling pagkain kinabukasan. Ngunit nagbago ang kanyang tono ng 2 lalaki ang humingi ng mas mababang presyo sa tubig. Galit niyang itinuro ang mga ito at sinigawang bawal ang tawaran, dahil maliit lang ang kanyang negosyo. Habang binubuhat ng sakim na tindero ang isang kahon ng supply, hindi niya alam na pinagmamasdan siya ni Chen Xiao mula sa gilid, malamig at tahimik ang titig. Nanlalamig ang mga mata ni Chen Xiao habang nakikilala niya ang tindero, si Li Dafu. Ang tagpong yun ay nagpasiklab ng masakit na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, isang nakahihiyang insidente sa mismong tindahang yun. Naalala niya kung paanong sinigawan siya ni Li Dafu sa harap ng maraming tao, inakusahan siyang nagnakaw, at iginiit na nahuli niya ang batang Chen Xiao na may sala. Ipinihit ni Li Dafu ang braso ng binata, at kahit ipinaliwanag nitong pinulot lamang niya ang nahulog na bagay, pinagalitan siya ng tindero, tumangging maniwala, at humingi ng bayad. Sa alaala ni Chen Xiao, ang mga taong nakapaligid ay humusga at nagtsismisan tungkol sa kanyang pagpapalaki, inakalang ang kanyang katahimikan ay pag-amin ng kasalanan. Nanginginig at umiiyak, pilit ipinaliwanag ng batang Chen Xiao na wala siyang ninakaw, ngunit walang naniwala. Ngayon, nakatayo si Chen Xiao sa loob ng tindahan, tahimik ang paligid, isang matinding kaibahan sa magulong alaala ng nakaraan. Napansin niya ang isang price tag sa estante, isang simpleng supot ng onion potato chips na nagkakahalaga ng 50 yuan, may tatak pang manager recommendation. Pinunot ni Chen Xiao ang supot at sarkastikong tinanong si Li Dafu kung ang chips ba ay gawa sa ginto o kung nakakapigil ba ito ng heat stroke para sa ganoong kamahal na presyo. Basang-basa sa pawis, humarap si Li Dafu na may iritadong ekspresyon. Agad na nag-activate ang sistema ni Chen Xiao at nag-abiso, natuklasan ang matinding negatibong emosyon pagkasoklam na may dagdag 3. Nawalan ng pasensya si Li Dafu, inagaw ang chips mula sa kamay ni Chen Xiao at sinigawan siyang lumayas kung wala siyang pambili. Muling tumunog ang sistema, irritation dagdag 6 ang na-detect. Hindi natinag si Chen Xiao, ngumisi siya, lumapit, at nanunuyang tinanong ang tindero tungkol sa pag-iimbak ng mga kayamanan, sabay malamig na babala na mag-ingat siya sa mga magnanakaw. Napatigil si Li Dafu, nalito sa banta, pagkatapos, sumabog siya sa galit at itinuro si Chen Xiao, nagsisimula ng mawala ng kontrol, mariing hiniling ni Li Dafu na malaman kung sino ang kanyang minumura at nagbanta pa, tinatanong kung nababaliw na raw ba si Chen Xiao dahil sa sobrang init. Ngunit nanatiling kalmado si Chen Xiao, tinanong niya kung kamakailan ba ay nakararanas si Li Dafu ng hindi makatulog, pagpapawis sa gabi, at panghihina ng tuhod. Nabigla si Li Dafu, unti-unting nawala ang kanyang galit at umamin na totoo ang mga yon. Naging balisa siya at nag-isip ng malakas kung baka masamang feng shui sa kanyang bodega ang sanhi ng kanyang mga problema. Lumapit si Chen Xiao at mahigpit na hinawakan ang mukha ng tindero, sa seryosong tinig, sinabi niyang madilim ang forehead ni Li Dafu, isang napakasamang palatandaan. Bigla, malupit na sinampal ni Chen Xiao si Li Dafu, dahilan upang umikot ito at mangitim ang paningin.
Kinamot ni Chen Xiao ang kanyang baba, tila sinusuri ang kalagayan ng lalaki, at sinabing may kakulangan ito sa katawan. Nagngingit-ngit sa galit, bumawi si Li Dafo at sinubukang atakihin si Chen Xiao, sumisigaw na buong pamilya raw nito ang may kakulangan, madali siyang umiwas habang lalo pang nag-aalab ang galit ni Li Dafo. Walang pakialam, kumuha si Chen Xiao ng isang lollipop at nanunuyang pinayuhan ang tindero na alagaan ang kanyang kalusugan, sabay babala na nakasasama ang galit. Paalis na siya nang maghagis siya ng barya, malamig na hinulaan na maaaring mamatay ng maaga si Li Dafo kung hindi ito mag-iingat, naiwan si Li Dafo na nanginginig sa galit. Tumama sa sahig ang barya na may matinis na kalansing. Kaagad na nagliwanag ng pula ang sistema, inabisuhan si Chen Xiao na nakaani siya ng napakalaking dami ng negatibong emosyon, galit plus 20 mula sa nag-aalimpuyong tindero. Makalipas ang ilang oras, isang itim na pusa ang tumakbo sa madilim na pasukan ng supermarket. Nakatayo si Chen Xiao sa harap ng mga salaming pinto, nagmumuni-muni tungkol sa kanyang nakaraang buhay, naalala niya kung paanong nilulunok niya ang galit tuwing binubuli, at nanumpang sa buhay na ito, babayaran siya ng mundo, may tubo. Isang nakakatakot na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha habang tinitingnan ng kanyang sistema, ang mga emosyon na nakuha mula kay Li Dafo ay sapat na upang palawakin ang kanyang spatial storage ability, agad na kumilos si Chen Xiao. Gamit ang naipong negatibong emosyon, in-upgrade niya ang kakayahan, pinalawak ang espasyong imbakan ng karagdagang 200 cubic meters. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang umiikot na itim na kawalan ang lumitaw sa kanyang palad, handang lamunin ang anumang madaanan. Isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang inihahanda ang kanyang paghihiganti. Kinabukasan, masayang huni ng mga ibon ang maririnig sa labas ng tindahan. Si Li Dafo, na hindi pa rin ganap na nakaka-recover mula sa kanilang komprontasyon, ay naglakad patungo sa kanyang supermarket, walang kamalay-malay sa naghihintay sa kanya. Biglang nagyelo si Li Dafo, nakabuka ang bibig habang tumitingin sa loob ng kanyang tindahan sa pamamagitan ng salaming pinto. Natigilan siya, pagkatapos ay pasuray-suray na pumasok at naparalisa sa gitna ng silid. Tumama sa kanya ang katotohanan, ang mga estanteng dati puno ng sobrang mahal na paninda ay ganap ng walang laman, lahat ng produkto ay naglaho, iniwan lamang ang hubad na mga metal rack. Dumilim ang mukha ni Li Dafo sa galit, umiikot ang kanyang isip, iniisip kung saan napunta ang lahat ng kanyang paninda. Hindi na napigilan ng puot, hinawakan niya ang kanyang ulo at sumigaw, hinihinging malaman kung sino ang nagnakaw sa kanya. Sa malayo, sa loob ng kanyang safe house, pinapanood ni Chen Xiao ang CCTV ng pagbagsak ni Li Dafo. Inabisuhan siya ng sistema na ang pagdurusa ni Li Dafo ay lumikha ng 66 na puntos ng negatibong emosyon. Kalmadong uminom si Chen Xiao ng malamig na soda, ngumiti siya ng may lubos na kasiyahan, pinapanood ang paghihirap ng kanyang kaaway, tinatamasa ang maliit ngunit matamis na paghihiganti.